I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. But anyway, mayroon tayong upload videos. Alam nyo to si Basti. Basti Tato, no? Ba, may patutsada siya guys ha. Oh. Alam nyo kung makapagsalita, feeling malinis. Malinis ang papa niya. Akala mo 101% malinis yung pamumuno ng papa niya. Si Digong, agay, bakit? Sabi niya guys, hindi talaga stricto yung presidente natin pagdating sa peace and order. Ay, grabe, feeling magaling. Saan kaya ang kagagaling nito, no? A lot of crazy things are happening in this country right now, especially crimes. Kaya, nagkakaroon tayo ng ganitong because linin talaga yung wala ka man narinig talaga ang presidente threatening criminals. Di ba? Hindi kasi tulad kasi ng papa mo, si Pangulong Marcos Jr. Alam mo, Basti, Tato, si Pangulong Marcos Jr. May instruction yan sa mga otoridad, paano sugpuin, paano hulihin ang mga kriminal. Hinuhuli yan, kinukulong sila, hindi sila tinutukhang or hindi sila pinagpapatay. Iba ang papa mo, iba ang Pangulong Marcos Jr. Madugas kasi ama mo si Pangulong Marcos hindi very organized ang kanyang pamumuno. Yan ang gusto nila guys iti-treat daw, treating daw mga criminals. Alam nyo, dekada na ang kriminal sa mundo. Hindi nawawala yan. Pero may tanging paraan dyan. Diba? Tugisin mo, hulihin mo, ikulong mo. Pag napatunay, nagkasala, edi sentensyahin mo ng habang panahon. Depende kung anong pagkakasala ang pinagsasangkutan nila. Diba? Kasi gusto nila, gusto nila yung kitilin kaagad. Tulad sa ginagawa niya, diba? Pinairal niya ang tukhang sa Davao. Ilan ang namatay? 7 kaagad. Dahil alam nyo, nahinto yun mga kababayan. Bakit? Pinuna siya ng PNP, ng kapulisan, na hindi tama yung ginagawa niya. Magiging human violation ang gagawin niya. Di ba? Doon pa lang makikita nyo, tapos gusto pa nila umupo sa Malacanang, baka mas malala ang mangyayari. So dahil dyan, may sagot si USEC Secretary, mga kababayan, si USEC Secretary Claire, ng PCO. Supalpal ito kakahiya. Dahil dyan, panoorin nyo ito mga kababayan. And another po ma'am, recently may binanggit po si Mayor Baste Duterte na parang lenient daw po ang Marcos administration towards criminal, kaya parang hindi raw po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga criminal activity, and binanggit niya rin na parang encouraging daw po na nakikita ng mga criminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng Palas. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen? Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen, tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. So yun mga kababayan, narinig yung sinabi ni Yusek Castro. Mas malala talaga naman yung panahon ni Digong. Ikaw ba naman mga kababayan, EGK 30,000 plus ang namatay. Tukhang, ang iba reward system, 'di ba? No due process, sabi nga lumabag siya sa human violation. Agay. Ito si Basti,
Hindi marunong mag-research to eh. Pinupulot niya lang yata yung balita niya sa mga vloggers na nagpapakalat ng fake news. Ay sus! Sabi nga ni Mr. Matubato panahon ni Digong daming namatay. Utos ni Mayor, dami nga nilibing doon sa quarry. O, di ba guys? Yung mga hitman niya mismo nagsalita na si Digong talagang pumapatay ng tao. Siya rin naman ang nagsabi na pumapatay siya ng tao. Obvious naman yun eh. At sinabi niya din, nagda-drug siya. O, nagmamariwana. O, huwag tayo nagmamalinis kung hindi ka naman malinis. O, ikumpara nyo yung panahon ni Digong sa crime rate. Kaysa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. Sige nga. Ay sus, alam nyo guys, yung mga crime rate, dekada na po yan. Panahon pa ng mga paspas administration. Maraming mga nangyayari sa bansa, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Pero depende naman sa Pangulo, kung paano mo i-manage or paano pamaraan mo para ma-less crime rate. Ika nga, no? Iwasan ng mga patayan. Tulad na lang ng ginawa ni Digong. O, di ba guys? Kayo naman, kung makapagsala ito si Basti, kala mo napakalinis niya. Siya nga Anong ginawa niya? Pinairal niya yung tukhang sa Davao. 7 kaagad ang namatay. O, napansin siya. Sinita siya, mga kababayan. Kaya mula nung time na yun, hindi na nangyari yung ganun. Subukan niyang pairalin yung tukhang dyan sa pamumuno niya. Talagang malalagay siya sa alanganin. Human rights violation siya. Pero hindi natin alam ang investigasyon ng PNP dyan. So, dahil dito, mga kababayan, sabi ko nga, huwag tayo nagmamalinis kung hindi ka naman malinis. My goodness. Nakita mo yung muta ng iba, pero yung gabundok ng muta ng ama mo, hindi mo nakita. Excuse me. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. So, palpal sa ngayon kay Yusek Castro. Hindi nyo kakayanin yung Yusek na yan. Talagang sapul kayo sa mga sagot niya. At may basihan naman talaga. Hindi basta-basta magsalita na walang basihan. Thank you for watching. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Follow me guys and don't forget to likes.